Pupurihin. Para madilim. Yan. Ano? Ayan. Puting-puti oh. Linaw eh. Walang hanggang ikaw pupurihin. Praise the Lord. Glory to God. Isang magandang araw po sa inyong lahat, sa ating mga viewers at mga subscribers. Meron po tayong panibagong content na gagawin sa mga pagkakataong ito. Ang paksa po, totoo po bang ang tunay na iglesia na itinayo ng ating Panginoong Hesukristo, ang sugong tagapamahala at tagapagturo, ay sugong anghel o di kaya'y sugong ibon? Ang ganitong doktrina at paniniwala ay marami po ang natangay at napaniwala, sapagkat sila ay lumitaw ay 1914 pa. Kaya masasabi natin na talagang ang mga tao sa panahong ito masyado pa silang mga inosente, lalo na pagdating sa pananampalataya patungkol sa Diyos. Kaya maraming napaniwala. Kaya ito ngayon ang ating pinapaksa, pinapaunawa sa ating mga kababayan. Kung totoo po ba ito na ang iglesia na tinayo ng ating Panginoong Hesukristo, ang sugo na tagapamahala at tagapagturo, ay sugong ibon o di kaya'y anghel? Ayon sa aklat ng Mateo, chapter 16, verse 18, ay maliwanag ang sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Praise the Lord. Kaya maliwanag na meron talagang tunay na iglesia ang ating Panginoong Hesukristo. At ang iglesia at ang tunay na iglesia na itinayo ng ating Panginoong Hesukristo, ang nagtayo nito ayon sa Hebreo chapter 3 verse 4 ay ang Diyos. Praise the Lord. Paano itinayo ng Diyos ang kanyang iglesia? Kaya mga kapatid at kaibigan, itinayo ito ng Diyos sa pamagitan ng kanyang sinugo na apostol na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Marami ang hindi nakakaalam na ang Panginoong Hesukristo ay sugong apostol ng Ama. Praise the Lord. Pag sinabing apostol, sent by God, from the Greek word na apostolos. Kaya si Kristo sinugo ng Ama. Ibig sabihin, ang Kristo, siya ay apostol ng Diyos na Ama. Yan ang sabi sa aklat ng Hebreo, chapter 3, verse 4. Mga kapatid, mga anak ni Abraham, ay yung kilalanin ang apostol at dakilang saserdote na ating kinikilalang si Jesus. Praise the Lord. Kaya ang Panginoong Hesukristo
Jesus Christ, He is the apostle of God the Father. Isinugo siya ng Ama. Sabi sa aklat ng Galatia, 4 talatang 4, at nang dumating ang kapanahunan, ay sinugo ng Diyos ang kanyang anak at ipinanganak sa ilalim ng kautusan. Maliwanag na isinugo ng Ama ang kanyang anak. Praise the Lord. To God be the glory. Kaya ang Panginoong Hesukristo, siya ay apostol ng Diyos na Ama. Praise the Lord. Kaya ang tagapagtayo ng tunay na iglesia ni Kristo, ayon sa Biblia, ay hindi sugong anghel, kundi ang tagapagtayo ng Diyos na kanyang iglesia ay sugong apostol katulad ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya mali itong iglesia na lumalaganap ngayon, nasasabihin nilang ang tagapagtayo ng iglesia at tagapagturo ay sugong anghel o di kaya sugong ibon. Mga kapatid at mga kaibigan, si Kristo ay sugong apostol ng Ama. Praise the Lord. At ang Panginoong Hesukristo ay binigyan ng Diyos na Ama ng kapamahalaan na ito'y magsugo din ng mga apostol. Ayon sa Juan 20:21, kung paano ang pagkasugo sa akin ng Ama ay gayon din naman sinusugo ko kayo. Praise the Lord. Kaya siya ay nagsugo ng 12 apostol. Mga kapatid at mga kaibigan, mga apostol sila. Hindi sila mga sugong anghel. Hindi sila mga sugong ibon. Kaya itong mga nagpapakilalang sila raw ay iglesia ni Kristo, hindi ito tunay na iglesia ni Kristo. Piki ito na iglesia. Bakit? Ang sugo ay piki. Kaya ang bulaang sugo, hindi ito makapagtatayo ng tunay na iglesia ni Kristo. Ang tunay na iglesia ni Kristo, yung totoong sugo na apostol na katulad din mismo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya si Kristo ang pangulo sa mga apostol, tumawag ito ng 12 mga apostol, at hanggang ngayon, patuloy na ang Diyos nagsusugo ng apostol para pangasiwaan ang tunay na iglesia ni Kristo. Tulad ni Apostol Pablo sa unang Korinto chapter 3 verse 10, si Pablo ay kinasangkapan ng Diyos at ni Kristo para magtayo ng iglesia sa Hintil. Sila ang mga pantas, tinawag siyang pantas, wise master builder of the Church of Christ and the Gentile. Unang Korinto chapter 3 verse 10, matalinong tagapagtayo. Kaya itong iglesia na itinayo ni Pablo sa Hintil, naitayo niya ito sa bato. At ang batong ito ay si Kristo ayon sa aklat ng unang Korinto chapter 10 verse 4. Kaya mali po ang paniwala at doktrina nitong mga nagtayo ng iglesia daw ni Kristo na ang sugong tagapamahala at tagapagturo, sugong anghel o di kaya'y ibon. Kaya tulad ng iglesia sa Hintil, sabi nga sa aklat ni Apostol Pablo sa Korinto 12:28, at ang Diyos naglagay sa iglesia una-unay apostol. Anong inilagay na sugong tagapamahala sa tunay na iglesia ni Kristo? Sabi, sugong apostol, mga kapatid at mga kaibigan. Hindi sinabi sa aklat ng Korinto 12:28 na ang inilagay na tagapamahala sa iglesia ay sugong anghel
o di kayo sugong ibon, o di kayo sugong tagabasa, o di kayo sugong papa, kundi ang inilagay, mga kapatid at kaibigan, ay sugong apostol. Praise the Lord. At ayon sa prophecy ni Apostol Pablo sa aklat ng Efeso, chapter 4, verse 11, sabi niya na merong mga iba na bibigyan sila ng mga kaloob sa Espiritu Santo ng pamamahala. Ang pagiging apostol, pagiging propeta, ebanghelista, pastor at mga guro. At yung prophecy ni Apostol Pablo ay naganap yan sa ating panahon sa tunay na Iglesia ni Cristo na Pentecostal Missionero Church of Christ Fort Watts. Dito may buhay na apostol na tagapangasiwa, may mga prophet, may mga evangelist, mga pastor, at mga guro. Kaya ito, mga kaibigan at mga kapatid, ang tunay na iglesia ni Kristo. Yung nagsasabing iglesia ni Kristo na ang tagapamahala ay sugong anghel o di kay sugong ibon, piki ito na iglesia, mga kapatid. Bakit ang sugo ay bulaan? Pag bulaan ang sugo, bula ang mga ngaral, bula ang sugo, ang iglesia, piki na iglesia. Hindi pwedeng makapagtayo ng tunay na iglesia ni Kristo ang bula ang mga ngaral, ang bula ang propeta, ang bula ang sugo. Ang tunay na apostol, ito ang mga sugo, mga instrumento upang ipagpatuloy ang pagtatayo ng iglesia ni Kristo o di kaya'y iglesia ng Diyos. Praise the Lord. Kaya tulad po ng ating content, na totoo po bang ang iglesia na tinayo ng ating Panginoong Jesucristo, ang sugong tagapangasiwa at tagapamahala ay sugong anghel? Ang sagot po ay hindi. Sapagat ang tunay na iglesia sa Biblia, ang nagtayo ay sugong apostol ng Ama tulad ng ating Panginoong Jesucristo. At ang mga iglesia sa Hentil ay itinayo din ng Ama at ni Kristo sa pamagitan ng kanyang sugong apostol na si Apostol Pablo. At sa ating panahon, sa kawakasan ito ng huling araw, ang tunay na iglesia ni Kristo na Pentecostal Missionero Church of Christ Fort Watts, ito ang tunay na iglesia ni tinayo ni Kristo. Bakit po? May buhay na apostol na tagapangasiwa, isinugo ng Diyos, binigyan ng karapatan at kapamalaan para tayo turuan, para tayo patalimahin sa pananampalataya na mula sa Diyos. Kaya maliwanag, mga kapatid at mga kaibigan, ang salita ng Panginoon. Kung kayo may mga katanungan patungkol sa panibagong content na ito, ay mag-comment lamang kayo o di kaya tawagan nyo ako sa 0930-701-4170. Praise the Lord. Sumayin nyo ang pagpapala, kapayapaan, biyaya na mula sa Diyos. To God be the glory.